Kumusta po? First Sunday of the year 2025. Sino po dito ang feel blessed? Pakita sa kamay. Praise God. So lahat po tayo ay blessed ng Panginoon. Sabi nga ng awit kanina, the joy of the Lord is my strength, or is our strength. Nararanasan ba natin na ang talagang kagalakan ng Panginoon ay kalakasan mo natin? Amen. Sabi, saan po yan? Saan po scripture yan? Sa, I think, Nehemiah. Okay. In Nehemiah chapter 8 verse 10, hindi ko na maaalala. Sabi doon, the joy of the Lord is my strength. At kanina po habang umaawit po tayo, meron pong may kapahayagan na may nasagap po akong kapahayagan through the Holy Spirit about the faithfulness of God. Ang sabi po sa Ecclesiastes, every morning, God's faithfulness is new. Tama ba yun? His faithfulness is bago sa tuwing umaga. Grabe, ano? Tuwing umaga. Okay. Ilan po sa inyo ang nagbalak o nagplano na babaguhin niya ang kanyang lifestyle sa darating na 2025? Ito po yung tinatawag na ano ba, yung New Year's resolution. Every New Year, nangangako tayo sa sarili ho natin. Well, in fact, God's faithfulness is every morning. Okay. Ang katapatan ng Panginoon ay bago tuwing umaga. Tayo naman, gusto nating magbago every New Year. Ang Panginoon, tuwing umaga, bago ang kanyang katapatan sa atin. Bakit hindi na lang tayo magpabago sa Panginoon umaga? Tuwing umaga. Kasi faithful naman siya sa atin. Sabi nga ng Bible, though we are not faithful, He is faithful to us. Okay. Para naman ang saya-saya, ano, parang unfair naman sa Panginoon. Pero because He is God, yan po yung kanyang character, yan po ang kanyang identity. Na kahit tayo ay masama, mabuti po siya sa atin. Sabi niya, pinauulan niya, pinasisikat niya ang araw sa mga mabubuti at masasama. So wala talaga tayong makikitang kamalian sa Panginoon. Talagang binigay niya ang lahat. Pero may nakita nga po ako kanina, sabi niya, His faithfulness to us is new every morning. Okay, so ang saya-saya natin. Every morning, nararanasan natin ang katapatan ng Panginoon. Di po ba? Okay, mabait po talaga siya. Pero bakit tayo naman? Tayo kaya? Every morning, nababago ba ang ating character every morning din sa Kanya? Yung ating attitude, the way we worship, nababago ba ito? Eh, bakit nakikita ko, hindi pa kayo marunong tumalon, hindi pa kayo marunong magtaas ng kamay. So, hindi pa talaga nangyayari yan. Okay, kasabi ko, ito naman si Brother Toto, si Kuya Toto, si Pastor Toto, huwag mo na akong pakialaman. Kung ikaw ay tumatalon, hayaan mo na lang ako na hindi ako tumatalon. Okay. So, ang ano kasi, yung joy, kapag galing yan sa Panginoon, sigurado yan, ipapakita mo yan, tatalon ka. Amen. Okay, si Haring David nga halos magubad sa gitna ng mga Hudyo. Ang sabi ng kanyang asawa, hoy! Hari ka pa naman! Hindi ka nahiya! Sabi ni David, sumasamba ako sa aking Diyos. Okay. At siya lang ang aking sasambahin. Okay. Si David, hindi siya nahihiyang, kahit mahubaran siya sa kakatalon, hindi siya nahiya na sumamba at magpuri sa Panginoon. Kahit nire-rebuke na siya ng kanyang asawa. Mahiya ka naman sa iyong sarili. Si David, kilala niya yung Diyos na nagbibigay ng joy at kagalakan sa kanya. Amen? So, ganun din po sa atin. Amen? So, God's faithfulness to us is new every morning. So, gantihan din naman natin ang Panginoon na dapat
sa bawat umaga na pinapakitaan tayo ng Panginoon ng kanyang katapatan sa atin, pakitaan din natin siya ng bagong attitude every morning. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Pakitaan po natin siya. The way we worship, the way we pray. Okay. Ano pa? Marami pang bagay. Ano pa ba ang gawain ng isang mananampalataya? Okay. Ano ba ang gawain ng isang mananampalataya? Ipakita natin sa Panginoon, gantihan po natin ang kanyang katapatan sa atin. Kasi lagi iyang bago. Okay, tayo, gusto lang natin magbago kada New Year. Hindi po. Amen. Okay, sino po dito ang sumigaw nung sumapit ang bagong taon? Okay. Para sabi natin ay matanggal ang aking sama ng loob, isisigaw ko ito. Matanggal ang kabigatan sa aking puso, isisigaw ko ito. Ay ang kaso, pagdating na naman ng 2025, pag 2026, sisigaw ka na naman. Meron na naman bago na, sa totoo lang, naging ano po yan, traditionally celebrated. Sabi ng iba, sige, magpaputok tayo na magpaputok para lumayas ang masasamang espiritu. Sa palagay nyo, takot ba si Satanas sa paputok? Hindi po siya natatakot sa paputok. Amen? Takot po siya sa tao, alam ang salita ng Diyos. Takot siya sa tao, prayerful na tao, doon siya natatakot. Pero kung sisigaw ka lamang, magpapaputok ka lamang tuwing Pasko, aatakihin ka ni Satanas. After that, sa pagpaputok mo at sa pagsigaw mo, sigurado from January 1 hanggang December, bubuntutan ka ng kaaway. Hindi ka niya tisigilan. Amen? Kapag hindi mo nakita, hindi mo nalaman ang sikreto ng pagiging matagumpay na Kristiyano, mapapaos ka lang sa kakasigaw. Mauubos lang ang pera mo sa kakabili ng paputok. Wala akong mangyayari. Amen? Praise God. So, the joy of the Lord is our strength. God's faithfulness to us is new every morning. Di po, tayo muna manalangin. Hallelujah. Salamat aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. We honor you today. Kami po ay nagkakatipon dito sa isang dahilan. At walang iba yan, Panginoon, aming Ama, kundi Ikaw. Sapagkat kung paano mo kami minahal ng gayon na lamang, ay heto kami ngayon, Panginoon. Bunga ng iyong pagmamahal, naririto kami lahat, nagkakatipon-tipon, para ibalik at ibigay sa iyo ang karangalan na para lamang talaga sa iyo. Ikaw lamang ang dapat na tumanggap at sa iyo namin iniaalay, Panginoon, sa araw na ito, ang buo naming puso, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba, ang aming pagdakilat, pagluwalhati sa iyong pangalan. Aming Ama, marapatin mo muli sa umagang ito na maranasan namin, Panginoon, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pagnanasang alamin ang iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo kaming unawain, turuan mo kaming arukin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na nagbibigay ng buhay, na nagbibigay ng tanglaw, nagbibigay ng kayamanan sa amin, at nagbibigay ng lahat ng bagay sa amin. Hinihingi namin, Panginoon, ito, Lord, sa araw na ito, nasamahan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Thank you, Holy Spirit, for being with us, and we rely on your power and strength and anointing. We pray that you will enlighten us. You will touch our hearts. You will touch our whole being. We want to be changed from glory to glory. We want to be like Jesus sa aming buhay, in deeds, in words, and in thoughts. Lord, salamat po, at ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The best clap offering sa Panginoon. Yes, Lord. We praise your holy name. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's go now to our PowerPoint.
ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon, how can I please God? Okay. In the book of Matthew, chapter 3, verse 13 to 17, basahin po natin sa King James Version of the Bible. King James Translation. Kung meron kayong NIV, NLT, ESV translation, parehas lang po yan. Nagkakaiba lang po yung wordings, pero parehas lang po ang meaning. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Yan. Verse 14, but John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Sabi ni John Bautista. Okay. Verse 15, and Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all the righteousness. Then he suffered him. Verse 16, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened, and unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. Verse 17, and lo, a voice from heaven, saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Yan po ang bibigyan nating pansin, yung salitang, and lo, a voice from heaven. Kaninong boses po yung narinig? Ni John the Baptist at yung mga naandun sa paligid. Okay, sabi doon, and lo, a voice from heaven, saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ang Diyos Ama, ang God the Father mismo, ang nagsabi, nagpatotoo, na yung kanyang anak, si Jesus Christ, ang sabi niya, it is my beloved Son, in Him I am well pleased. Sa Kanya, lubos akong nalulugod. Kaya nga, iyan po ang mensahe natin. Paano naman tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon? It is important thing that we should please God in our lives. Napaka-importante po niyan na tayo po talaga ay dapat na maging kalugod-lugod sa Panginoon. Okay, tingnan po natin ang context. Si Jesus, sinadya niya si Juan Bautista. Pumunta siya sa Jordan River in Galilee at para magpabautismo. Okay, magpabautismo. Alam niyo po yung baptism? Sino po dito hindi pa na-baptize? Pakitaas ang kamay. Okay, so in other words, alam niyo po dahil na-baptize na po kayo. Ang sabi ni Juan Bautista sa kanya, hey! Ako dapat mong bautismuhan. Bakit ikaw itong pumunta sa akin para magpabautismo? You see? Alam ni John na yung lumalapit sa kanya ay hindi dapat magpabautismo dahil Jesus Christ is a sinless man. Wala po siyang kasalanan. Hindi po siya dapat magpabautismo. Pero ano sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, kailangan gawin natin ito para mapulpil natin ang lahat ng katuwiran ng Diyos. Kaya nagbukas ang kalangitan. Siyempre, nagulat ang aking anak ay nagpakita ng halimbawa. Nagpakita ng halimbawa sa mga tao na dapat kailangan natin sundan. Di ba? Nagpakita siya ng halimbawa. Sabi ni Jesus, pag hindi natin ito ginawa, hindi natin mapupulpil ang lahat ng katuwiran, ang pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Kaya kaagad-agad, sumunod si John the Baptist. Narinig niya na, kailangan natin gawin ito para masunod at matupad natin ang kalooban ng Diyos. Wala na siyang reklamo, wala na siyang itinanong kay Jesus. Marinig ni John the Baptist ang, we should do this to fulfill the righteousness, the all righteousness of God. Wala siyang magawa. Kasi committed din si John the Baptist to do the righteousness of God. Committed din siya. Pero kung hindi siya committed na gagawin din ang kalooban ng Diyos,
and all the righteousness of God, hindi po niya yon, hindi niya babautismal si Jesus. At nakita po natin kaagad-agad the Trinity in action. Amen? The Trinity in action. Nakita po natin, nung mabautismo si Jesus, bumaba ang kalapate, ang banal na Espiritu, at nanahan sa ating Panginoon. Okay. And then, Lord, the voice from heaven. Okay. Silang tatlo, makita po natin. The Father God, God the Son, and God the Holy Spirit. Dito ipinapakita na meron talagang triune God. There is only one God, but He manifested in three divine persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nakita po natin yung action ng Holy Spirit, kaagad-agad siyang nilimliman ng Banal na Espiritu, sabi sa Tagalog, a version of the Bible, at nanatili sa Kanya ang Banal na Espiritu. Bakit nanatili ang Banal na Espiritu? Sapagkat hindi nga magagawa ni Jesus yung all righteousness of God without the Holy Spirit. Kahit po sa atin, mga kapatid, you cannot obey God fully without the Holy Spirit. Kaya nga pinagsisigawan ko dito, ang Banal na Espiritu, mahalaga yan. Okay, tingnan po natin ang isang gawain ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. John chapter 16 verse 13. Tingnan po natin. Howbeit, okay, i-ano natin sa NIV para kasi yung howbeit hindi maintindihan niya. Okay. But when he, okay, tingnan natin yung word na he. Okay. Jesus used personal pronoun here regarding the Holy Spirit. But when he, the Spirit of truth, the Holy Spirit, ang ibig sabihin Jesus dyan, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Makita natin? The person of the Holy Spirit here is present. He. Personal. Pronoun. Personal pronoun, sabi ni Jesus, pag dumating na ang Banal na Espiritu sa inyong buhay, He will guide you into all truth, sa lahat ng katotohanan. Alam nyo na ba ang lahat ng katotohanan? Ha? Alam nyo na ba ang lahat ng katotohanan? O meron pang kasinungalingan na marami tayong alam? Okay, dito po, sabi ito, sa lahat lang ng katotohanan, ang gagawin ng Banal na Espiritu sa atin, hindi kasinungalingan. Amen. Lahat ng katotohanan, sapagkat siya'y magsasalita hindi sa ganang kanya lamang, kundi siya'y magsasalita according to what He hears from God the Father. And He will tell you what is yet to come. Yan po isang gawain ng Banal na Espiritu. Kaya nilimliman ang Panginoon ng Banal na Espiritu, nung mabautismuhan siya, kaagad-agad ang Banal na Espiritu, He was filled by the Holy Spirit. Kasi hindi niya magagawa ang lahat ng katotohanan, ang lahat ng katuwiran ng Panginoon without the Holy Spirit. Amen, mga kapatid? Kailangan natin talaga ang Banal na Espiritu. Kailangan ating pong palaguin ang relasyon natin sa Banal na Espiritu sapagkat siya po ay nasa atin. Amen? Siya po yung nagkumbikta sa inyo. Siya po yung nagdadala sa inyo dito. Siya po ang nagpapahayag. Siya po ang bumubulong sa inyo. Oy, may church ngayon. Oy, may Bible study ngayon. Oy, may prayer meeting ngayon. Uy, gumawa ka ng mabuti. Banal na Espiritu po yun. Amen, mga kapatid? Nararanasan nyo ba yan araw-araw? Na kapag kaminsan, we are in act of doing sin, pero may pumipigil. Huwag mong gagawin yan, masama yan. Pero minsan, dahil sa naghahari yung laman sa atin, natatangay ho tayo ng laman. Okay? Kasi walang dependence in the power of the Holy Spirit.
Walang dependence sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya sabi ni Jesus, the Spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi ni Jesus sa mga disciple niya, nung during the time na siya'y nananalangin, ang sabi ng Panginoon sa kanila, nung siya'y nagmulat ng kanyang mata, sabi ni Jesus, hanggang ngayon ba ay natutulog pa din kayo? Hindi niyo ba alam na gusto ng banal na Espiritu na manalangin din kayo, kaya lang nadadaig, natatangay kayo ng laman. Okay, natatangay ho tayo ng laman. Many times, kapag wala pa tayo mga kapatid, hindi pa natin nararanasan ang kapangyarihan, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay, o kadalasan ay sinusuway natin ang banal na Espiritu sa ating buhay, ganun po ang nangyayari. Na kahit sinasabi ng banal na Espiritu, huwag kang pumunta dyan, sa site na yan, okay, huwag kang pumunta dyan sa ganyang bagay kasi masama ang mga ginagawa ng mga nasa site na yan. Okay, I'm talking about the social media. Panay kabastusan, panay kung ano-ano pa ang pinapakita ko sa atin. So kung hindi tayo aware, magiging partakers po tayo. At kapag partakers na po tayo, sabi ng Biblia, manganganak ang kasalanan na yan sa ating buhay. At sa palagay niyo po ba, kung tayo lalakad sa kasalanan, could we still please the Lord? Sa palagay niyo, manulugod pa ba sa atin ang Panginoon kapag namumuhay na tayo sa laman, namumuhay na tayo sa kasalanan? I believe hindi na po manulugod. Ngayon mga kapatid, how? Paano talaga natin manulugod ang Panginoon sa ating buhay? Araw-araw. Kaya sabi ko sa inyo, ang katapatan niya sa atin araw-araw. Nagbibigay siya ng tagumpay, nagbibigay siya ng kalakasan sa atin araw-araw. Kasi iyon talaga ang katangian ng Diyos. Okay. Yan po yung talagang kanyang karakter. He is new every morning. His faithfulness to us is new every morning. Okay, tayo naman ang dapat na magbalik sa Panginoon. Kailangan natin ang malugod din siya sa atin sa araw-araw. Okay. There are many ways to please the Lord. Actually, marami po akong inihanda sapagkat napakarami po sa Biblia kung paano po malulugod sa atin ang Panginoon. Okay? Today, let's study and follow Jesus' example of how He pleased God. Tulad na sinabi ko, there are many ways to please God. Number one, ito po yung number one point na ating gagawin. Paano natin malulugod ang Panginoon? Paano malulugod sa atin ang Panginoon? Parang familiar. Parang familiar na ito, obedience to God. Parang madali. Obedience to God. Kaya tatanungin ko kayo, ilang porsyento ba ang pagsunod ninyo sa Diyos? Okay, magmula po tayo sa 5%. 5% lang ba ang pagsunod natin sa Panginoon? May mga pinipili ba tayong commands? May mga pinipili lang ba tayong instruction ng Panginoon para sundin natin? Kaya may level po ng obedience ang bawat tao, bawat mananampalataya. Hindi lahat sa atin fully surrendered to God. Fully and 100% na sumusunod sa Panginoon. Okay. 10%, 15%, 20%, 25%, o pag gusto mo lang sundin ang Panginoon. Yan ba ay nakakalugod sa Panginoon? Sa palagay niyo mga kapatid? Hindi po. Tingnan po natin sa Philippians chapter 2 verse. Okay. And being found in appearance as a man. Si Jesus po yan. And being found in appearance as a man. Okay, si Jesus, 100% human, 100% God. Pero nung nandito siya sa lupa, He is human. Okay. Meron siyang flesh. Kumakain siya, umiinom siya, meron siyang flesh. Ngayon, ipinapakita niya sa atin na kung kaya niya
of course, makakayanan din natin. Amen. Sabi dito, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to God even unto death. Even death on a cross. Nakita ko natin? He humbled himself to God. Becoming obedient to death. Hanggang sa kamatayan. Ay matindi ang ating Panginoong Hesus. Sinunod niya ang Diyos. 100%. 100% sinunod niya ang Panginoon. Hallelujah. Sinunod niya. Wala siyang magawa kundi sundin ang pinagubilin ng Panginoon, lahat ng pinag-utos ng kanyang Ama. Kaya siya pinadala dito sa mundo. Dahil mamamatay siya, even unto death. Diba? Even death on a cross. Pinako siya sa cross. Mamaya, magsiselebrate tayo. Bago yung Thanksgiving, kaya may mga pagkain mo tayo dito, magpapasalamat tayo sa Panginoon for the past 2024. Alalahanin natin sa Panginoon mga ginawa niya sa atin. But bago yan, magsiselebrate muna tayo ng the Lord's Supper, the Lord Communion. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon during His death on the cross. Sinunod niya ang kanyang Ama. Inialay niya ang kanyang buhay. Ito ngayon, ito tayo. Bunga ng kamatayan ni Jesus. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya tayo nandito because of the power of the cross. Wala naman nagbago sa ating sa pamamagitan ng tao, sa pamamagitan ng pag-aaral natin. Only Jesus change our lives. Only Jesus make us like this now. Na andito tayo, nakikinig sa salita ng Diyos, sa ibang mga tao, ang tingin nila sa atin, we are crazy people. Mga sirat daw tayo sa kakabasa ng salita ng Diyos. Hindi nila alam na nangyari ito because of the power of the blood of Jesus sa ating buhay. Amen? Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Nakita po natin sinunod ni Jesus ang Ama, ang Diyos natin. Hindi ba natin kayang masunod ang ating Ama? Kaya po natin yan because the Holy Spirit is in us. He is our helper, sabi ng Biblia. He is our helper, our comforter, our counselor, sabi ng Bible. Magagawa po natin yan kahit sa dulo ng kamatayan. Amen? Amen? Amen. Kahit sa dulo ng kamatayan ng ating pananampalataya, hindi ho tayo susuko. Amen? Hallelujah. Yan po yung una. We can praise the Lord if we have a life of obedience to God. Hindi 10%. Kasi pag 10% lang, mau-overcome ka ng diablo. Pero kung 100% ready ka na sundin ang Panginoon, ang Ama, even unto death, God is pleased. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, this is my well-beloved Son. In Him I am well pleased. Gusto niyo bang magpatotoo din ng Panginoon sa inyo? Ha? Pagdating ng araw, dahil 100% kang susunod sa Panginoon, uudyo ka na lang ng Diyos ang tao. Ang taong yan ay wala akong nakitang talagang mabait, talagang may ginawa ang Diyos dyan. Amen? Ang tao na yung magpatot kasi kinukumbikta sila ng banal na Espiritu. Maaaring hindi nila marinig ang tinig ng ating Ama, ang ating dakilang Diyos. Pero ang tao na mismo ang magpapatotoo na tunay nga na binago ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Yan po yung sa paranan. Huwag po natin malugod ang Panginoon, gawin po natin 100%. Without reservation. 100%. Number 2, having faith in God.
Ang simple lang po. Kasi nung nagbubulay-bulay po ako, sabi ko, Lord, simple lang naman ito ah. Simple lang itong mga, parang narinig na namin ito. Familiar na ako na having faith in God. Okay. Pero mga kapatid, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon habang buhay tayo sa mundong ito. Okay. Naniniwala nga tayo sa mga sabi-sabi, naniniwala nga tayo sa balita, naniniwala nga tayo kung ano ang mga sinasabi ng iba. Pero dito, kailangan mas tawag dito, mas nangingibabaw ang ating paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos. Hebrew 11:6. Okay, alam ninyo ito. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kita niyo mga kapatid? Naniniwala ba kayo na buhay ang Diyos? Yes. Bakit pag Biyernes Santo, sabi niyo patay ang Diyos? Sabi nila pala, hindi kayo. Now, naintindihan na natin na hindi naman talaga namamatay ang Diyos. Amen. Yung paniniwala lang nila na kada Biyernes Santo lang naman nagpapahinga, kaya huwag kang maliligo pag Biyernes Santo kasi parang pinaliliguan mo si katawan daw ni Jesus. Totoo ba yun? Hindi po. Huwag kayo kumain ng karne kasi parang kinakain mo ang laman ni Jesus tuwing mahal na araw. Hindi po totoo yun. Tapos na po. Okay. So yung pananampalataya ay nakakalugod sa Panginoon kung tayo ay lumalakad at namumuhay sa pananampalataya. Kilala nyo si Enoch? Kilala nyo si Abraham? Okay, sila yung kinalugdan ng Panginoon because they walk in faith. Because they live in faith. Okay. Tingnan natin sa Hebrew, bago mag 11.6 sa 11.5. Okay, sa 11.5. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. Nakita po, hindi niya naranasan ang kamatayan. He could not be found. Hindi siya natagpuan. Because God had taken him away. Nirapture siya ng buhay ng Panginoon during his time. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Nalugod sa kanya ang Diyos eh. Nakita niyo, nalugod. Natuwa sa kanya ang Diyos because he lived in faith. Abraham, natuwa ang Panginoon sa kanya, he lived in faith. He became the father of many nations. Ito po yung mga verse na makikita po natin na totoong may rapture nung panahon. Sino pang mga na-rapture nung araw? Nabuhay, kinuha ng Diyos. Si Elijah, si Prophet Elijah, buhay din siya. He was taken by a chariot of fire. Dinagit siya ng Panginoon. Dito ka na sa akin kasi nalugod ako. Pag natuwa po sa atin ng Panginoon, aywan ko kung ano ang gagawin sa atin ng Panginoon. Amen? Pag nalugod at natuwa ang Panginoon sa atin, lagi talaga siyang may reward kapag nalulugod siya sa atin. Amen? So by faith, we must live by faith from day to day of our lives. Moment by moment, namuhay meron tayong pananalig sa Panginoon. Amen? Okay, that's the number 2. Number 3, madali lang, simple lang ang misahe ng Panginoon, pero gagawin ho nating goal ito sa buhay ho natin. Hindi lang sa New Year, kundi the rest of our life. Habang tayo nabubuhay. Praise the Lord. Okay, number 3, doing God's will. Yan. Napakasimple. Pero maliwanag na maliwanag. Panay sulat ko kanina, doing God's will. Sabi ko, Lord, ano mga verse dito? Hanap ako ng hanap. May mga verse. So in other words, yung aking pinagbulay-bulay ay
Pinagtugma-tugma ng Panginoon. John 4:34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sends me and to finish His work. Nakita niyo mga kapatid? Ano ba yung food? Ano ba ang food sa atin? Di ba ito yung pangunahing pangangailangan natin, food? Amen? Kung pag-aaralan mo, mabuti, di ba? Ibig nagkukumahog tayong magtrabaho para magkaroon tayo ng pagkain. Kasi that is our prime, that's the prime commodity, that's the prime needs. Prime necessity natin. Si Jesus, ang kanyang pangunahing pangangailangan is to do the will of God. Ganyan po yung kanyang priority. Pero bago yan, tingnan natin sa verse 31. Sa verse 31, tingnan po natin. Kasi ito po ay scenario. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, eat something. Sabi ng mga disciple niya, pinipilit siya, sabi niya, Rabbi, guro, teacher, sabi niya, kumain ka naman, kasi hindi ka namin nakikitang kumain. Verse 32, but he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Sabi ni Jesus, meron akong pagkain na hindi ninyo alam. Okay, sa verse 33, sabi ng mga disciple, then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Meron bang nagdala sa kanya ng pagkain? Hindi nila naintindihan. Ano ba talaga ang priority ni Jesus? Yung mga disciple, ang priority, pagkain eh. Yung literal na pagkain, pinapakain siya ng pagkain. Pero si Jesus, hindi yun ang ano niya, hindi yun ang may pagkain dito. Nami, ang kain na naman tayo. Laki nga naman ang ating karo dito. Hallelujah. Sino po ang nag-ano sa inyo dito na magbabawas na ng kain itong 2025? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kayo ang mga tukso, may mga pagkain dito. Hindi totoo yan. Then is disciples. Makita po natin, okay? So sabi ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng akin. Yun ang priority ni Jesus. Dapat maging priority din natin. Amen? Maging priority sa buhay natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Para malugod ang Panginoon sa atin. Kaya nga nagpatutuan Diyos eh. This is my well-beloved Son. In Him I am well pleased. Dahil 100% si Jesus, nasusundin niya ang kalooban ng Diyos. How about you? Ilang porsyento ba ang ating gustong sundin sa kalooban ng Diyos? Okay lang muna yung 50%, 30%. Yan yung good start. Kasi nagsisimula ka pa lang naman eh. Hindi mo pa talaga alam ang the whole counsel of God, sabi ng Bible. Hindi mo pa alam the whole counsel of God. Hindi mo pa alam ang lahat na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. But slowly, pasusunod din natin ang Panginoon. Amen? Huwag ka lang susuko. Amen? Dalo ka lang ng church, dalo ka lang ng mga gawain patungkol sa Panginoon. Makikita mo na lang yung sarili, nag-i-increase ka. Amen? Nag-i-increase ka. Lumalago ka. Kaya sabi ng Biblia, ang pagbabago sa atin ng Panginoon is from glory to glory. Amen? Hindi naman overnight. Pero, ang mahalaga, nakakakitaan tayo ng Panginoon na handa tayong sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Amen ba mga kapatid? Amen. Ito po yung pagdating ng araw, ang basihan ni Jesus kung bakit kanya ililigtas. Okay, tingnan po natin sa Matthew chapter 7, 21 to 23. Ito yung basihan ni Jesus. Ito ang basihan ng kalangitan. Ito ang basihan ng kingdom of God. Matthew 7, 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Nakita niyo po?
Ang basihan ay ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung tinanggap mo lang si Jesus. Okay, first step, tinanggap natin si Jesus. Second step, after tinanggap natin si Jesus, nag-repent tayo. Third step, nagpabaptize tayo. Fourth step, dumadalo tayo sa gawain, ipagpatuloy natin. Hanggang sa maranasan na natin na lumalakad na tayo 100% sa kalooban ng Panginoon. Amen? Pagdating doon, ay sasabihin ni Jesus sa atin, pagdating ng araw, dahil 100% ka nang sumusunod sa kanyang kalooban, sasabihin ng Panginoon, well done. Di ba? Sabi ng Biblia, well done, my faithful servant. Dahil naging tapat ka sa kakaunting bagay, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala dito sa langit. Wow, pagdating sa langit, meron pala tayong meron tayong assignment. Kung sakaling gagawin natin ang kalooban ng Panginoon 100%. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Yan po yun. Number 4. Napakasimple lang. Number 4, tingnan po natin. Being spiritually minded. Ito po yung mga nakakalugod sa Panginoon. Doing the will of God, obedience to God. Okay. Tapos number 4, being spiritually minded. Not carnally minded, not fleshly minded, but spiritually minded. Malaki po ang pagkakaiba niyan. Magkaiba po ang kilos ng taong spiritually minded at saka carnally minded. Magkaiba po ang kilos, magkaiba ang pananalita, magkaiba ang iniisip. Romans chapter 8 verse 5 to 8. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. So magkaiba, magkalaban. Okay, verse 6. The mind governed by the flesh is death. Kung ikaw ay pinangungunahan ka ng laman, ang sabi ng Biblia, your destiny is death. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Buhay at kapayapaan. Verse 7. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Ang sabi ko doon. Nakita po natin? Ang mga tao daw na governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law. Ayaw pasakop sa salita ng Diyos. Ang daming question pagdating sa salita ng Diyos. Pagdating sa batas ng Panginoon, ayoko niyan. Gusto ko ito lang ang aking susundin. Ayoko dito. Why? Because he is governed by the flesh. Sinabi ng Biblia, magbigay ka ikapo. Ayaw mo. That is the law of God. God's law in ayoko. Kukunin lang yan ng pastor. Ay, wala namang ganun niya sa BICCM. Amen? Maaring nagbibigay ang church sa pastor ng allowance, kung ano man ang kanyang pero sa totoo lang, ay hindi talaga, kung titingnan natin na ang pastor niyo po mga kapatid, with or without, is okay. Sapagkat ang aking pagsunod ay hindi sa inyo pagsunod ko sa Panginoon. Amen. Mahal ang Lord sa akin. Kung kailangan, kung wala na talaga akong makain, kung kailangan utusan ng Panginoon ang pusa na nandyan dyan, pumunta sa Jollibee at humingi ng pagkain, dadalhin sa akin. Katulad ni Elijah, di ba si Elijah? Hinahatiran ng uwak ng pagkain everyday. Inuutusan ng Panginoon yung uwak, o dalhin mo yan doon, sa lingkod ko. Kaya dahil nalulugod ako dyan, ginamit ng Panginoon ng uwak. And I believe, kung walang uwak, ay marami na akong naranasan. Hindi lang mga tao ginagamit ng Panginoon. Dito lang, merong
generous heart dito na nag-aabot sa akin. Hindi ko nasasabihin sa inyo, siyempre. Kasi ang regalo niya nasa Panginoon, ibibigay ng Lord sa kanya. Amen? So, marami tayong question pagdating sa, lalo na pagdating sa finances. Ito talaga yung turning point sa buhay ng tao. Kasi sa Biblia talaga, makikita ho natin, sinabi ni Jesus, you cannot serve two masters. It's either you will hate the one and you will love the other. You cannot serve God and money. Okay. Kaya dito pagdating sa pera, mga kapatid, I'm not preaching money, pero tinitingnan po natin dito, kapag fleshly minded ka, marami kang tanong pagdating sa kapirahan. Hindi na naman, may sacrificial offering sa church. Merong, ano pa ang gagawin, mga project tayo sa church. Kapatid, meron kang tinatawag na mind governed by the flesh. Kasi hindi ka nagpapasakop sa batas ng Panginoon. Nor can it do so. Wala ka talagang hindi mo kaya. Praise God. By the way, salamat Brother Ray. Okay, ayan na po yung ating offering envelope. Yan. Salamat Brother Ray at saka Sister Hermie. Okay, may bago tayong, dahil nagkulang na tayo ng nakaraan. Okay, so ingatan din natin ang paglagay ng mga kapirahan natin yan. Tapos pag nag-offering mo tayo, huwag natin utusan nyo. Tayo mismo yung mag-offer dahil kasi nga offering eh. Kaya nga offering, kasi nga tayo mag-o-offer sa God, sa Panginoon. Huwag natin utusan yung bata o yan, ibigay mo ito anak doon. Hindi. Ikaw mismo ang lumapit sa harapan, sa presensya ng Lord. This is my offering to you today. At may bago tayong sobre. Amen. Thank you, Brother Ray and Sister Hermie. Palakpakan po natin yung kanyang presensya. Amen. Okay, verse 8. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Okay, sabi doon, yung mga tao daw na pinagaharian ng laman, you cannot please God. Kaya kinakailangan talaga natin yung having a spiritual mind. Hindi yung nag-govern sa atin yung laman, kundi yung spirit. Kaya kung lumalakad tayo sa spirit, God is pleased. Sinusunod natin ang kanya lahat. Gagawin mo natin. Di ba? Di ba mga kapatid? Okay. Ito po yung mensahe. Napaka-eksik na mensahe. Gawin po nating goal. Yan po yung conclusion na tayo. Direction tayo sa conclusion. Make your goal this year. Yan. Gagawin po natin ang goal. Hindi lang sa taon na ito. Make your goal this year and the rest of your life. Wala yung life. To please God. In whatever you do, and prioritize it. Katulad ni Jesus, ginawa niyang pagkain ng pagsunod sa Diyos. Prioritize niya. Ganon din ang gawin natin. Maging goal natin araw-araw. Maaring nangako kayo sa sarili nyo, this 2025, marami kayong babaguhin. Isang tabi mo na yan, babaguhin. Hindi mo kayang baguhin yan. Palitan mo ng Lord, how can I please you? Palitan mo yan. Gawin natin goal ang sundin ang kalooban ng Diyos. 100%. Ngayon, nasa 30% ka na hanggang ma-reach mo. 40%, 50%, 60%. Hanggang ma-reach mo yung 100%. Kaya huwag kang bibitaw. Amen? Huwag kang bibitaw sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap, sasabihin ko po sa inyo, mahirap sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero if you have willing heart, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. At meron tayong kagalakan na tukdin yun, mga kapatid. Because yun ang magiging kaligayahan mo ngayon sa iyong buhay, ang sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Napaka-excellent design ng Panginoon. Okay? So mga kapatid, I hope and I pray na mangyari sa atin ang kalooban ng Diyos. Ito yung itinuro sa atin ng Panginoon. Let your will be done on earth as it is in heaven. Let your kingdom come and let your will be done. Let it be done to all of us
the will of the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo ngayon ay bago tayo magpapasalamat sapagkat meron tayo ngayong Thanksgiving Sunday. Ginaganap talaga ito kahit sa bansang Israel. Mga Jewish people ay nagdadala sila ng mga pagkain para magpasalamat sa Panginoon. And after that, magsiselebrate tayo, magkakain, we will recognize the blessing of the Lord in our lives at sa mga darating pang taon. Amen? Naniniwala po ba kayo na hindi lang sa nagdaang taon, kundi sa mga susunod pang taon? Amen? Habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, we are going to receive the abundant blessing of the Lord. Amen? Gawin lang natin, maging goal lang natin na sundin ang kanyang kalooban. Hindi niya tayo pagkukulangin, kundi abundant blessing ang bibigay sa atin ng Panginoon. Sige po, tinatawagan ko po ang mga ushers sa ating Lord's Supper. Tayo po ay magkakaroon ng Lord's Supper today. This is the first Sunday of 2025. Praise God. Do this in remembrance of me. He broke the bread and poured the wine. Praise the Lord. Hallelujah. At habang umaawit po tayo lahat po ay tumayo. And let's receive the bread and the wine, the elements which symbolize the body and the blood of our Lord Jesus Christ. Habang dinidistribute po ay aawitan po tayo ng communion song in a soft voice. It's so good. Thank you, Jesus. I almost can't believe for me what hearts could ever dream. The God who set the galaxies in motion would descend to give His life for me. For what could make perfection wait for sinners? What needs a king to pay so great a cost? All my life, my heart will sing the answer. Yes, let's sing a song. Only the love of God. Thank you, Lord. Singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on the rugged cross. For all our days we will sing our Savior's praise. How great is the love of God.
nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataong ito that we can partake the bread and the wine because you have said it, Lord. We will obey it, Lord. Hallelujah. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which He was betrayed took bread, itaas po natin ang tinapay, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Yes, thank you, Heavenly Father. Through your Son, Jesus Christ, kami nagpapasalamat dahil ibinigay niya ang kanyang sarili. Naghirap ang kanyang katawan. Nilatigo lahat ng pag-alipusta, lahat ng kahirapan ay dinanas niya for us to be saved. Lord Jesus, we remember your act of sacrifice in the cross of Calvary. Right now, we thank you. We remember, O Lord, for what you have done for us. Sa mga oras na ito, maraming salamat. Dinadakila ka namin, pinupuri at niluluwalhati ka namin. In Jesus' name, kainin ko natin natin. In the same way, he took the cup also, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Yes, Lord, salamat. Hindi lang ang iyong katawan, kundi ang isa pang mahalagang bahagi ng iyong katawan, which is your blood, offered to us for the redemption of our sins, for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord, sa iyong dugo na nabubo sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, para sa ikapagpapatawad, ikakaligtas, at ikakahugas ng aming mga kasalanan. We remember you, Lord, for this act of sacrifice at the cross of Calvary. In Jesus' name, amen po natin. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on the rugged cross. For all our days we must sing our Savior's praise. How great is the love of God. Singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on the rugged cross. For all our days we will sing our Savior's praise. How great is the love of God. How great is the love of God. How great is the Thank you, Lord. Hallelujah. Let's offering the best clap of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your sacrifice. Thank you, Lord. We remember your day, Lord, na namatay ka lang dahil sa amin. And thank you now for the life that you have given unto us. Thank you for the salvation. Thank you for the born-again experience, O Lord God. Maraming salamat, aming Ama. We honor you today. We thank you for the grace, for your favor, for your presence, for the Holy Spirit that you have given unto us. We feel your presence, O God, your mighty presence in our midst. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Let those words na narinig namin, O God, ay manatili sa aming mga spirito.
Nais namin, Panginoon, sundin ka namin, manugod ka sa amin, Panginoon. Help us, Lord, to the power of the Holy Spirit in our daily lives, Panginoon. Maging priority namin, Panginoon, ang sundin ng iyong kalooban. Lord, sa mga oras na ito, maraming salamat. As I pronounce the blessing upon blessings to your people, O God. Patuloy mo, Panginoon, pahiran ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. The oil of gladness in our lives, O God. Nais naming maranasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa araw-araw, Panginoon. To overcome sin, to overcome evil, to overcome the works of the flesh in our lives. Gusto namin, Panginoon, maranasan ang 100% victorious Christian living, O God. Lord, nasa taong ito, Panginoon, maging goal namin, Ama, ang sundin namin ang iyong kalooban, Panginoon. This is the very important thing, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Kasi nakatingin ka sa amin, Lord. The reward is ready for us, Panginoon. Once we do your will, Panginoon. Salamat ng maraming, Panginoon. Hayaan mo maranasan namin ang kagalingan sa mga oras na ito, Panginoon. Kung sino man, Panginoon, na nakakaranas ng karamdaman, physical, Panginoon, in Jesus' name, I release, Lord, the healing power of Jesus Christ in the cross of Calvary. Right now, in Jesus' name, receive your healing. Kung sino ka man na mayroong sakit at karamdaman. Financial difficulties, Lord, sabi mo sa iyong salita, you will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Right now, Lord, I release your provision upon us right now sa mga nangangailangan at sa lahat, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Salamat ng maraming. We offer you once again the highest praise, the worship and adoration, Panginoon. Maraming salamat. Hayaan mo ang kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu ay laging sumaamin, Panginoon. Sa araw na ito at hanggang sa kami, Panginoon, ay mabuhay at nabubuhay pa sa mundo ito. Salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the name of Jesus. Okay, so maupo po muna tayo.